So hello, what's up mga ka-lifestyle? This is Marky Lifestyle once again. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about online lending application once again. So sa lahat po ng mga may problema sa online lending application, stay tuned, tapusin mo itong video hanggang dulo dahil meron na naman po kayong makukuhang ideas about sa problema nyo sa online lending application. Then, kung bago ka pa lang sa ating channel once again, please do like, share, subscribe, at pakihit na rin yung notification bell. Once again, ma-notify po kayo sa susunod na mga interesting video na upload po natin. Especially, usapang online lending application. So, pasensya na po kung minsan na lang po tayo makapag-upload ng latest updates about online lending application. No? Pero it doesn't mean wala na. Every now and then, nagre-research po ako na pwede kong i-share sa inyo. No? So, nagkakataon lang talaga na medyo busy tayo. So, pasensya na po. So, gayon pa man mga ka-lifestyle, no? Meron ako share sa inyo. Mahalaga to dahil alam ko malaki ang impact nito sa mga videos natin. Ano? So, kung napapansin nyo mga ka-lifestyle, napakaraming mga negative comments sa mga videos natin. And then, na-realize ko, mga agent po to or any representative ng mga online lending application. Especially yung nagpupush po talaga ng mga message like, meron talaga nakukulong, meron talagang sinasamahan ng NBI, meron pumupunta sa bahay kasama yung abogado, then nagpupunta sa barangay. So, kung napapansin nyo mga ka-lifestyle, mga agent po yan. So, wag po kayong padadala sa mga ganitong klaseng pananakot, no? Kasi, pinupush po talaga nila Pinupush po talaga nila. Nag-research po talaga ako. Wala po talagang nakukulong. Wala po talagang mga NBI sumasama sa agent papunta sa mga borrowers nila. Especially sa bahay nila. Wala pong ganun mga ka-lifestyle, no? Then, nagpupunta sa barangay kasama ng pulis, wala po mga ka-lifestyle. Yang mga taong yan, mga ka-lifestyle, yung mga taong nagpupush ng mga ganyang mga strategy, is agent po yan, maniwala kayo. So, wag po kayo matatakot. Sa tingin ko, sinasabi nila yan para matakot kayo. Then, syempre, social media to, malamang mabasa nyo yung mga comment nila, then, yun, mataranta kayo, no? Dahil baka makulong talaga, pumuntahan talaga ako ng NBI, may kaso na ako, meron akong warrant of arrest. Maraming mga message, maraming mga negative comment akong nababasa ng mga ganyan. Ano? Meron ng warrant of arrest, meron ng demand letter. Huwag po kayo matakot. Nakakainis po yung mga ganyang mga style. No? Wala pong katotohanan yan. Basta sa comment na babasa nyo mga ganyang klaseng negative, mga negative na mga feedback, wala pong katotohanan yan. So, relax lang po kayo. Huwag po kayo matakot mga lifestyle. No? Sa akin po kayo maniwala, no? Marami pong mga vloggers yan na nagbablog about sa online lending application. Nagde-depend ng maniwala kayo. Maniwala kayo sa hindi. Wala po katotohanan yung mga ganyang mga messages na nababasa nyo sa mga comments ng mga videos natin. Okay? So, wala po talaga nakukulong. Meron man nakulong sa utang mga ka-lifestyle. Wala pong kinalaman yung online lending application. Yung po yung mga verbal na nakipag face to face. Meron po silang kasulatan, harap-harapan. Then, dun sila nagpirmahan sa barangay. Posible pong ganun, ano? Pwede kayo makulong kasi meron kayong pinirmahan together. Meron mga documents, mga evidence na pinangahawakan yung inutangan. That's why, posibleng, yun yung gamitin nilang legal na way para magsampa ng kaso sa taong nagkautang sa kanila. Pero ganun pa man, sabihin na meron po talagang range kung gaano kalaki yung utang na pwedeng makulong. Okay? So, in case ng mga online lending application, maliliit lang po talaga yung mga utang nito. Kaya hindi na po masyado or hindi na talaga nagsasampa ng kaso yung mga online lending application. Kasi kulang pa talaga actually yung ibabayad natin, yung utang natin at ibabayad natin sa kanila na ibabayad nila sa abogado para lang sa ganung kalaking utang or ganung kaliit na utang, di ba? So never na po. And then pwede pang mabaliktad. So huwag po kayo maniwala sa mga ganung klaseng strategy, okay? Sa lahat mo ng mga nababasa yung negative feedback sa mga comments sa mga comment ng mga videos natin, malamang mga agent po yan na pumasok, then yun, nag-comment lang ng wala namang mga magagandang sinasabi. So, mga bashers na mga agent po yan. So, once again, sa lahat mo ng mga may problema sa online lending application, especially this coming December, alam ko, maraming magkakaproblema. Kapit lang po tayo dahil every now and then, maunti-unti na rin yung mga online lending application na sobrang haharas. Maniwala kayo sa hindi. Especially, tumutunog na naman yung pangalan ni Rendon Labrador
kumbaga pumapasok na naman sa eksena tong taong to. Sana makatulong, no. So yun lang mga ka-lifestyle, no. So I hope na unti-unti na kayo nakaka-move on, unti-unti na kayo nakaka-recover sa problema nyo sa online leading application, kasi hindi naman dapat tayo mag-focus sa problema natin sa online leading application. Maraming pwedeng paglaanan yung time natin. Hindi lang dapat tayo mag-focus sa ganitong klaseng problema. Okay? So, like what I've said, lilipas din yan. Okay? Lilipas din po yan. Relax lang po tayo. Kahit hindi po tayo magpalit ng ng SIM card, no? Black lang ng black. I know, mahuhubusan din ng mga numbers yan. Okay? So, yun lang mga lifestyle. Have a good day. Peace.